'Di ba may lumalaban sa atin sa hashtag, ang nilalagay nila 'di ba sa atin hashtag hindi mo pera 'yan. Nilalabanan nila, ang nakalagay hashtag pera ni TP 'yan, nakaw nga lang. Ano ba? Yes, Kuya Miko. Ayun, so nakakasayang lang kasi I don't think TP played his card right ayon sa gusto niya. Na parang gusto niya na nakapag-aral siya, may diploma at the same time na sa kanya pa rin yung tiwala ng mga tao. So, well, TP, yun nga parang nakikita ko talaga that kaya niya namang abutin itong ganitong klase ng pag-aaral. Well, maybe not ganito kalaki, di natin alam, pero grabe yung potential nung page niya dati pag nagla-live, nakikita ko talaga. Ang haba ng mga live niya minsan, as in tinatapos ko talaga yung mga yung mga ads, mapa Facebook and YouTube. Wala pa, monetization pa lang yun, and basta I think kaya niya naman to ang problema wala na, nag-take na siya ng risk. Yun nga He wants, yun nga yung problem, he wanted more. Kung pwede naman siyang mag-go slow and steady, but he wanted more. Choice niya yun Wala, yun na yung niya, yun na yung naging ruta niya Ayan. Pagsalitain natin si Mateo. Hello, Mateo. Hello guys. Para kanina pa ako nakikinig, parang encourage ako na sumali because for the last few years, pero simula pa, parang during the election, so during senior high, naging follower now ni TP, and I've been seeing what he's doing for the last few years. And especially pinapanood ko rin sa rin yung TV show sa SMNI, yung Tiki Bin on SMNI. So parang kasi he was already have a good life na meron na siyang regular job at SMNI. Parang tinigil niya yung pagiging host niya doon kasi he wanted to finish his studies. Gusto niya mag-bachelor siya maabot kasi nga hindi daw siya nakapagtapos ng college, drop out siya sa UP kasi daw sa nangyari ng father niya, gato, yada. And yes, I really agree na siya lang kasi yung political vlogger na despite na para tinatrottle siya, hindi siya natutumba. Aminin natin, hala sa lahat from Luminous kay Attorney Trixie, kay Sas, kay Joey, and kay Coco, and other political bloggers na aligned sa government. Yung pro-PH, si TP lang, siya lang yung hindi nila matouch. He's the untouchable sa lahat. And parang sobrang sayang na he trade his credibility just to go to UK by becoming the Black Ops of Bongbong Marcos. So sabi ko lang na Bongbong Marcos, I cannot saying him a president. I really regret that I voted him. Sobrang ako nadidiri sa nangyayari niya. Kasi nagugulat ako kay Sas before na, bakit parang naging against us kay BBM si Sas. Parang nagugulat ako kasi parang he's still supporting BBM bago siya naging tumahimik siya parang later last year. Para sa ko, okay, nagigets ko na kung bakit, and nangaamoy ko na yung the things na are getting worse. Parang nagtataka ko kasi may sinabi si TP na kapag may ginawang mali ang Marcos administration, he will go babanatin niya. Yes, babanatin niya. Pero hindi. Ang taas na nga ng presyo ng krudo, taas ng presyo ng pagkain, right? Everything, the basic necessities. Ako, I've been working in the BPO industry. Tapos, sabi ko, parang nagugulat na lang. Sabi ko, what? Parang, wala na ginagawa yung current government sa Pilipinas. Parang sabi ko, bakit din ang mimik si Titi? Parang, ba't din niya nanonotice? Kapag di siya kumikibo. He didn't speak anything. So, parang sabi ko, what? Tapos yun nalaman ko later na nagsalita na si Sas, and she exposed all that is ginagawa ni TP on the background. Para mas lalo ako nalaman na, kaya pala, he sacrificed his credibility just to finish his studies for the mere fact, simula sa pool, he already have a good studies in life. Meron na siya. Mateo, yung audio mo masyadong mahina. I'm sorry. Ayun, okay na ba?
Ayan, better. Oo. Ayun, parang Hindi yun. namin marinig kanina. Sorry. Ayan, Yun ayan. lang, sobrang disappointed lang ako sa kanya kasi I've been really a fan of PP eh. Parang pangalawa lang si Attorney Trix. But he was the first one na that I really followed. I really have fun with TP kasi lahat ng analysis, lahat, everything, especially to his live, sobrang hanga ako sa kanya. Pero right now, sobrang siya lang yung tanging na political vlogger na tumalikod sa lahat. So I'm very, very sad and sana Well, marami rin naman na marami rin namang iba. It's just that si TP kasi yung sikat eh, kaya yes, yun nga eh. 2 million followers, parang wow. Tapos parang binaniwala mo lang yon for the sake of money. Parang insulto nga rin yun. Yung, I agree with this, isa nagsabi na parang malaki insulto sa mga DH. Especially my parents. Mateo, mahina yung audio mo. Hello? Ayan. Yan. Like I was trying to say is, parang I agree na sa sinabi ng isang nagsalita kanina na napakamalaking insulto sa mga OFW, sa mga DH, yung sinasabi niya DH na DH tapos sasabihin niya char. Malaking insult, especially my parents are also OFW. Although they're not a domestic helper, but there are nurses, engineer, ever my other friends na nasa abroad, na parang malaking insulto kasi yung kinukuha mo ngayon TP, majority percentage ay galing sa mga remittances ng OFW. Kung wala mga modern heroes natin, baksak ang Pilipinas, tandaan mo yan. Hindi mo pera yan. Yun lang po. Thank you, Mateo. Ayan. Hello. Wala na sigurong hi, Guro. Wala na siguro. Ayan. Nalaglag na siguro. Ayun. Ayun lang. Nakakaloka. So, may mga nagko-comment dito. Sabi nila, we should not make him relevant. We should not. Actually, sa totoo lang, relevant kasi talaga si TP, to be fair. Relevant siya talaga. Kasi nga siya yung pinakamalaking influencer eh. However, we really need to make it clear na parang, we really need to make it clear na kung saan siya nakalaga. Alam mo yun, kailangan siyang iligpit. In short, kailangan siyang iligpit. Ayan. Hindi, kumpunihin, oo. Oo, para kailangan siya gising na parang. Baka nabulol ka, kumpunihin. Parang may problema kay Tig na parang kailangan someone telling him na yung path na ginagalawan niya napunta na sa iba. Wala na siya doon. But I don't think he's the one he is the kind of person who's willing to be fixed. Sa bagay, parang, to be honest, yung nakita ko yung live niya kanina, parang I realized, parang ito yung last kong parang dinate ko na narcissist. So, parang sabi ko, ay, ganun pala rin si TP. And it will be a hard fix kasi kung kunwari, bumaliktad siya at umamin siya or magbago siya, pati yung pag-aaral niya matitigil. Ang daming mawawala na parang ang daming mangyayari magbabago. So, bakit hindi bumago? Meron na siyang pera eh. He can be independent. Oo. Ang ko lang nga lang is, how can you, parang, ano ba yung kinakatakot niya magkaroon siya ng independent voice dito sa mga nangyayari na ibalik niya yung tipping niya, hindi pa ba sapat? Ano ba? Kaya nga ko is, di ba nga sabi ko nga kanina, is parang may conflict. Parang conflicted siya. No? So ngayon na, hello naman, parang you have been fighting for a lot of issues before. And then now, na parang, parang ako na lang, gusto mo na lang sabihin magpa-check up ako. Magpapa-check up ako. Ma'am Sas, pinatunayan lang niya ang official social climber niyang tagline. Yes, yung sinasabi niya na daw char-char, pero totoo pala yun. Correct. Social climber na siya official.
At least di siya nagsinungaling dun sa part na yun. Talagang, Talaga. yun talaga ang intention to begin with. Miss Sas, magkakaayos pa ba kayo? If ever na, kunyari, gamitin niya, i-post niya, hashtag, hindi mo pera yan. Or sa paanong paraan na parang feeling mo makapag-ayos pa kayo, kung anong gagawin niya sa tingin mo? Well, I don't wanna say kung anong gagawin niya or whatever. Ako naman hindi kasi ako hindi ako nagtatanim ng sama ng loob ng ganon. Malambot ang puso ko, kami nga ni Mocha nagkita lang kami, bakla, ganyan. Na parang ano ba, kalimutan na natin yun, nakakaloka tayo. Kasi nga everything that we're doing right now, we will laugh at it in the future. Well, that's the sign of maturity na when you look back at what happened to you in the past, you will just laugh at it and blame it as frailties of a woman. Charot. So ganun yung eksena. I'm pretty sure sometime in the future, but I don't know when in the future or kung anong mangyayari or whatever. So it's going to merong chance, pero the thing is right now, of course, hindi kasi we are too near doon sa nangyayari, and eventually, both of us would look at each other if ever we will meet and cross paths again, and then we will just laugh at how crazy the past was, and then that's it. Otherwise, just me, you girl, can you imagine 20 years from now, magkagalit pa rin kami. Parang, girl, tsaka tayo, pareho. Can you imagine 5 years from now or even 5 years from now? Diba? Tsaka tayong pareho. Can you imagine? Ang bigat-bigat. Correct. Oo. Ayun. Ay, isa pa yun sa niya, Sas, pala kanina. Yung tungkol kay Jover. Uy, sabi niya siya na nagbayad ng lawyer mo. Oo. Yun pa, hindi pa napag-uusapan. Sabi niya na kaya daw parang, unang hearing pa lang daw, tumiklop ka na parang ganyan. Tapos siya daw ang kumuha ng lahat ng galit ng tao, lahat ng banat, habang ikaw daw, kasi gusto niya daw makapag-focus ka sa abroad. Yung tungkol kay Jover, siya daw yung inatake, parang. Nag-babysit daw siya sa'yo. Alam mo ano yan? Post hoc ad hoc rationalization. Ano yun? Ulitin nga, nag-focus siya kay Jover. Ano daw? Ikaw daw, parang unang parang humingi ka daw ng pera para sa kaso. Pero yun nga, siyang nagbabayad ng abogado. Tapos first hearing pa lang, tumiklop ka na. Ano first hearing? First hearing ng ano? Pero kasi nga nakipag-compromise May agad. settle Binayaran niya yung abogado ko. Ano ba? Yung abogado ko, yung kaso kong cyber libel kay Jover, ang nagbayad nun, followers ko, hindi siya. Ano ba? Di ba yan nga yung issue nila, Rocky, na nag-fundraising talaga ako. Actually, lumagpas para doon makauwi ka sa Pilipinas para makapag-file ng kaso, di ba? Yes. Actually, lumagpas nga doon sa kailangan ko yung ibinigay ng followers ko. Tinanong ko followers ko, o gusto nyo bang ibalik ko yung sobra? Sabi, hindi na, pangkape mo na lang yan. Ganyan sila. Na parang, nangingi ka ng pangkape. di ba? So bumalik ako, hindi siya ang nagbayad ng cyber libel case ko laban kay Jover, kundi ang mga followers ko. That's number 1 point. And number 2, yung kabilang kaso yung sinasabi niya, yung kinaso sa amin ni Jover. Okay. Oo. Yung kinaso ni Jover. Paano nag-concentrate? Kasama pa rin ako dun sa demanda. Wala akong tiklop-tiklop doon dahil wala naman akong hearing noon. Actually, may power of attorney lang noon na a-attend ako via whatever, pero hindi nga ako kinailangan. It's not because of him. Hindi talaga ako kailangan dun sa meeting and whatever. Pero I will always be there. Meron na sa akin pa yung power of attorney ko na
na ano parang that was the tactic of the lawyer. At sinabi ko nga, 'di ba, that lawyer was actually recommended by Lam during that time. Actually, siya lang yung una dapat nakasama doon sa i-cover ni First Lady ni Lam noon. Tapos tinanong ko siya, baka pwede na rin ako diyang i-join. Sabi niya sa akin, kausapin mo si Lam. So kinausap ko si Lam na baka pwedeng kasi magkasama kami sa kaso, ganyan, etc. Baka pwede akong isama. And then as I've said, no, it was pro bono. Paano siya nagbayad? Pro bono nga yun. And then I was even asked na baka pwede akong mag-contribute doon sa ano bang tawag dyan? Incendiary expenses. Siyempre yung mga pang-print, pang-ganyan. And mababa lang naman yung hinihingi, 10,000 pesos. So I gave 10,000 pesos. So paano siya yung nagbayad? Pro bono yun. So, and humingi ng 10,000. Tapos yung unang hearing with Jover, hindi ako tumiklop. Ang ano nun, ay sinabihan kami ng judge, sinabihan silang dalawa ni Kokoy Dayaw, na baka pwede mag-ano na lang kayo, mag-apologize na lang kayo. Saka paano nyo nalalaman yung kaso ng cyber libel? Wala naman siyang information about doon. No? I was winning every moment noong kay Jover. At yung judge, nakikita niya na dehato tong dalawa, nirecommend na lang yan, baka mag-sorry na lang kayo. Kasi nga, ano yung tawag dyan, Joey? Judge mediation? Ano yan? Anong tawag doon? Judge? Mandatory arbitration proceedings. Ayan, may ganyan. So, sinabihan silang dalawa, baka pwede mag-sorry na lang kayo. Sabi pa ng judge sa kanila, ako kahit ako nagkakamali, no, nagsusorry ako. Tapos ginano ko ng judge, ikaw, okay lang ba sa'yo mag-usap-usap muna, ganyan-ganyan. Sabi ako ng lawyer ko na, alam mo, huwag kang magtataray sa judge. Kung sinabi ng judge na baka pwede sa iyan, oo ka, kailangan ka mag-build ng goodwill dyan sa judge, huwag kang magtataray-taray. So sabi ko, opo, di nag-settle kami. Nung nakita ko si Jover, my God, bakit hindi ako titiklop? Si Jover, paralyzed yung, hindi pa nakaka-recover fully sa stroke. So, Lord Almighty, no, if you're such an evil person, pag nakita mo ganun yung tao, why wouldn't you just end the misery? In fairness, ako rin mga nanalo sa mga proceedings in the past, sa amin ni Jover, lahat ng appeal nila na napagalitan pa nga sila ng judge. So parang, alam mo yun, parang okay, saka, Diyos ko Lord, look at the circumstance of Jover, naghiwalay ng asawa, raising one kid na stroke. Bakla. What else? What you want? Punishment do you still want for Jover? You know, life already presented her those paths na ganyan siya, and the least thing that you can do is, okay, mag-apologize ka na lang. At sinabi ko sa nanay ko, at hindi ako bukang pera, no, I could have demanded money from Jover, but I never did. So, katulad nga ng sinabi ni RJ, I have passed a lot of opportunities. Ako naman okay lang dahil sagana naman ako sa charot. Sa something Basta else. sabi niya, Sas, nakakainis doon, sabi niya. Wiwi lang ako Parang sinasabi niya na, magka-40 na ako, ubusin ko ba yung oras ko para mag-babysit lang dito, or I will start to do something for myself. So, yung naiintindihan ko doon, ibig sabihin pala, since binibida niya na binabysit ka niya, tinulungan ka niya, ibig sabihin pala, girl, nung magkaibigan kayo, meron na siyang ganong mentalidad sa'yo. So, ang sama pala ng ugali ni TP. Na habang tinutulungan ka niya, pinapapasok ka niya sa bahay niya, binibabysit ka niya. Ang napapalabas is parang, ano ba to? Parang may gagawin, anuin ko na yung blatant na parang, ano ba to? 40 na ako, tapos, parang dadalhin ko pa ba si Sas? Parang, oo. kukuhanan ka na lang niya ng karir kasi nagiging mabigat ka na. And, mabigat ka na. Parang gano'n. Nakakaloka yung mga ganun. Ng karir kasi nga,
40 na ako tapos dala-dala pa rin kita. Gumawa ka na ng Oo. sarili mong buhay. Which is Parang ganun. nakakaloka. Alam mo yung Nakakalokang Nathan magkaroon ng nakakalokang magkaroon ng ganong kaibigan, Sas. Kasi imaginein mo, hindi pala genuine yung pinakita sa'yo. Yun yung nakikita ko. Kasi if ako ikaw, tas ganun yung ngayong lalabas sa bibig ng isa kong kaibigan, maiisip ko na, so you weren't genuine at all sa Hindi. mga pinakita Alam mo sa akin kasi may ganong kang mentalidad. Ako naman, madam, at that time, I feel that it's genuine. I'm pretty sure until now it's genuine, no? Umahanap na lang siya ng, he's coming from a place na somewhere else right now, no? Pero I would contest yung sinasabi niyang binibaby niya. Ilang beses lang ba ako umuwi ng Pilipinas? Twice ng 2017, once ng 2019, yung debate namin, and once ng 2018. Girl! talagang kineri mo. Ano yun? As if namang sa Pilipinas ako nakatira. Ano binibi mo ako sa Netherlands? How is that possible? Na parang, girl, minsan nga lang tayo nag-uusap noon sa Messenger, etc. Paano binibaby. Parang, girl, I would accept na, when I needed to borrow money, you were there. But I paid it. Pero to say na kineri mo ko sa shoulders mo, I think that's a little bit of exagerada. Ganyan talaga yan, Sas. Ganun kasi yung lumalabas. Ganun yung lumalabas sa ano niya. Pero at least nag-agree naman tayong lahat na ganun yung tanggap natin na. Mas banal pa siya kay Lorenzo Ruiz. Ganyan talaga Pero ako alam mo, Sas, Sabi to be fair ha, nilait mo daw nanay mo, piano pa daw siya? Ano daw? Nilait mo daw nanay mo, paano pa daw siya? Ay, ang tawag dito, sabi kasi, Sas, magbago ka na. Yung hindi ka raw dapat pagkatiwalaan. Kasi, ka nga raw, parang, kagaya ngayon, sinisiraan mo daw siya, kineme, ganun. So, yung mga sumusuporta daw kay Sas, tingin nyo ba, hindi rin gagawin ni Sas, yung mga gagawin sa inyo ni Sas, yung mga ginawa niya sa akin, gano'n. Uy, grabe naman si TP. The mere fact na nagpigil si Sas na di niya awayin si TP. Di ba sinabi niya na, share niya kay Maharlika na sinisiraan na siya on her friends? Di ko bibo si si Sas. Sobrang niya talagang cringe. Sobrang cringe talaga ni TP. Ang naloloka ko, nilait ko rin yung nanay ko, ganyan. Alam mo, RJ, I will not just divulge everything, your personal matters, no? At this moment, what you're doing is projection. Yun lang. What you're doing is what you're doing is projection. Yes, nag-away kami ng nanay ko at lahat ng pamilya nangyayari yan. Nagkasabihan kayo ng kasakitan. Actually, nagkasakitan talaga kami ng salitaan ng nanay ko sa email. Pero nung nagkita kami, sabi na lang namin, ay nako, ibaon na lang natin yan sa limot at yan na lang talaga ang nangyari. Emerald. Pero at the end of the day, ako pa rin yung nandoon. When my mother needed me, I was there, and walang pagkaatubiling. Ibinigay ko ang aking alindog, charot. Ang aking buong puso. Pero yung sinasabi mo na merong nag-quote dito sinabi mo, ang sabihin ko lang, RJ, is that's projection. That's all. Thank you. Sa akin hindi sa kahit si TV pa ang gumawa, tanggap ko yan yung mga parang may masasabi kang, kunwari, sa pamilya mo, sa kapatid mo, medyo, di ba, pag napapakwento ka sa mga kaibigan mo, talagang nailalabas mo lahat. And it's not something na parang hindi naman, parang very rare. Most likely, sa mga tao, karamihan dito sa atin, sometimes pasaway talaga yung kapatid ko kung ano-anong mga pinaggagawa. Meron ka talaga mga masasabing medyo not thinking na parang sobrang seryoso yan or sobrang, and lang ako na it is being used. Parang
Kaya nga, nakakapagtaka. Kasi, Tipi, hindi ka naman ganyan. Mag-focus ka na lang dun sa topic. Diba? Ikaw naman yung Oo nga. ikaw naman nagsabi na dapat hindi personality, dapat policy ang pinag-uusapan, yung issue ang Oo. pinag-uusapan. Sana TP, ba't di mo pinidiscuss yung yung MOE? Ba't di mo pinidiscuss yung legalized corruption? Lahat tayo may kamalditahan, lahat tayo merong kamalditahan paminsan-minsan. Minsan may mga nasasabi ka talaga, mga bagay pa. Diba? Kasi, pagkwentuhin natin si Ken daw from UK, ayan. Nasa UK daw si Ken. Hello, Ken. Nakamute ka, Ken. At si Dugong Bughaw naman ay nasa Indonesia ngayon. Ayan. Hello po. Hello, Ken. Ayan, si Dugong Bughaw muna. Hello, Dugo. Hello. Oy, sandali lang. Gusto ko lang mag-comment dito. Ang daming quotable quote. Sabi, mataas ang pinag-aralan mo pero palengkera ka pa rin. Palengkera ka pa rin. Girl, bakit palengkera? Homeless, mas mababa doon. Ano ba? Diyos ko naman. Gusto mo marinig, Sas? Parinig ko. Tinignan ko ngayon. Kine-question pa yung review mo. Teka lang nga, parinig ko sa'yo. Wala ka daw peer-reviewed na paper. Oo, eto. Yan din ang sinabi ni Tapos Hidayat. nakapakita sa apartment ko sa Baguio. Yung mga may mansion ako sa Baguio. Hindi po apartment yun, nirerentahan ko lang. Tapos sabi ko nun, tatandaan ko yun mga April nun March or April na. Tapos sabi ko nun, nangunguna na si BBM sa tsaka si Inday, nangunguna na sa appointment ako, iskandalo pa yan. Kaya lang Ano ba to? Bakit ka nawala? Kung kailan kita ipaparinig, nakaka-visit, wait lang. Carry lang muna, pagsalitain na lang muna natin si Dugong Bughaw. Hello, Dugong Bughaw. Hello, good evening po. Hello? Hello, nasa Indonesia po ako. OFW from Davao City. Ayan. Sige, ano pong gusto niyo i-share for this evening? Hindi kasi nakilala ko si TP nung nandito na ako sa Indonesia. I was here 2016 when Duterte ran for president. Kasi taga Davao ako, laking Davao talaga, tubong Davao. So kilala ko si Tatay Digong. So nang pinagtanggol ni TP si Tatay Digong, pina-follow ko na siya. And then meron talagang meet yung mga pinagsasabi niya. Ako din nakikipag-away din ako noon. Yung tumakbo si Tatay Digong, nakikipag-away din ako. In fact, I have a lot of friends from Luzon na na-convince ko talaga sila to vote Tatay Digong because of this. Kasi experience ko nandoon sa NPA at saka ako, may karanasan talaga ako sa NPA na parang sasalin na din talaga ako noon sa college pa ako. But anyway, so going back to TP, pina-follow ko talaga siya. Sad to know lang lately, yung wala, nag-turn back siya against kay Tatay Digong at saka kay Sara. Nakakasama ng loob kasi nga, grabe ang support natin, di ba? Grabe ang support. Even itong BBM na administration, isa ako sa mga organizer dito sa Indonesia na nag-campaign for this. But grabe ang sobrang panggigipit nila sa mga tao talaga na hindi nila Nawala ka po. Sorry. Ayan. Hindi niya na-continue yung programa ni Tatay Digong. And then, I'm so worried because I have 2 kids who will be going back to Philippines for college. So, kung babalik ang droga at saka, di ba, bilang ina, nakakatakot, sobrang takot ko talaga. Kasi ako mismo muntik na noong kabataan ko. So, how much more ngayon? So, kailangan talagang ipaglaban. So, kung pwedeng ipaglaban talaga natin ito. Nagsasign nga ako doon kay Captain Dado, yung may sila na
tawag Withdrawal ito? of support. Withdrawal of support. So kasi nga, bilang OFW, dapat natin alagaan ang ating mga kabataan na nandoon sa Pilipinas. So lahat kami, mag-asawa nandito, tapos babalik yung mga anak namin doon. Anong mangyayari sa kanila? 'Di ba? So nakakatakot talaga. And I'm so happy that you are here, no, Sas and Joey. You're so brave. You don't need to cover your face to tell the truth. Ako, sorry to say, kailangan ko pang i-hide muna kasi nga dito sa Indonesia, maraming mga yellow tards din dito na kalaban namin. Alam ko, ako, namimingle ko sa mga ESA embassy, pero hindi ako makakapag, grabe ang oligarchs din dito. So, hindi maiiwasan talaga. At kilala ko sila. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo at magpasalamat sa inyo. We are just here at your back, behind you. Marami din kami dito sa Indonesia. Thank you so much for your braveness and lahat-lahat. Mahaba pa po. Sana wag po kayong mapagod kasi maraming kaganapan ngayon. Ano rin yung sinabi ni Tipi daw na kayo mga politiko sumusuporta kay SAS? Parang may ganon? Meron ako nababasa dito. Yun nga, na parang, kayo yung mga politiko. Yung frame of mind nga kasi ni TP, business. Yung na, parang, yung mga friends mo, yung mga politiko that you are in line with, hindi raw ba sila nakakasigurado na hindi mo sila babalahurain na kagaya ng pagbabalahura mo raw kay RJ. Ganon. So parang yun yung niya, yun yung sabi yung mga politiko daw na yung mga parang feeling ko ang gusto niyang gawin, tanggalan ka ng connections, yung mga ganon na wala naman akong connection, di ba? Sabi ko nga, I am the most disconnected. Ako natawa. I am the most disconnected blogger. So, girl, kung may connection ako, girl, baka may baka may Swiss accounts na ako ngayon. Diba? Na parang, sabi niya yung mga politiko daw na pero ang sabi niya, yung mga politiko dyan, ganyan yung pagkakasabi niya. Well, unang-una, hindi kita babalahurain kung hindi mo binabalahura yung bayan. Ba't naman kita babalahurain? Ano yan? Etos lang. So, I really agree. Kasi if ever, kasi sinasabi ni Tipi na meron siyang connection na ganito, na meron daw siyang na policy sa politiko na to para magpapalito sila, para for the benefit of the country. Parang, why Tipi don't use those connections para matuloy itong hindi mo pera yung campaign? Ba't hindi niya ginagawa, di ba? Sana kung meron connection sa sana, natuloy na di ba? Hindi ba niya alam lahat ng senador ngayon, lahat ng congressman ngayon ay galit sila sa akin dahil sa hindi mo pera yan campaign? True. Kasi mabubuking kasi yung legalized corruption. Booking na sila. Kasi walang resibo at yun ang hinahanap natin. Idol ay bigay kay galit kay SAS. So, ba't sila makikipag-connection kay SAS? Actually, they do not want to be connected to any campaign involving hindi mo pera yan. Kasi, sila. They don't want. It is detrimental to their interest, diba? Ano sinasabi niya? Wala nga politikong gustong makitang kasama ako ngayon. Kasi ang line of thinking kasi ni TP, nung pinapanood ko yung vlog niya, ang line of thinking niya kasi is ganito. Yung premise ng entire vlog is the ultimate goal is to have a position in the Marcos administration. Okay? That's the first goal. Nagkaroon siya ng position sa Marcos administration, nakalagay siya dun sa inner circle ng first family, so she's good. So basically, yung mga decision making daw niya is the yardstick of success. Kasi, so ngayon, dahil kayo at yung mga naiinggit sa kanya ay hindi nyo ginaya si TP, then you weren't able to achieve the success that he had achieved. Ganun yung tema nung ganun yung tema nung vlog niya. Gusto mo
sandali lang, gusto mo, bakit yung si Ferdinand Tapalia de Jesus, gusto rin niya mag-share. Sige, Sa go, info. go. Sorry, kaya sumabat muna for a while. Ako kasi, I'm from Si the Ken, UK, go, sasabat go, lang ako. Ken. Kasi nagigigil ako dito kay Thinking Pinoy kay RJ Geto Ako, tiga UK ha. Nako, nakita ko, meron akong nakilalang source na yan daw ay umiikot lang sa Bristol at nag-ipon ng stock photos. So I'm not sure kung siya talaga mismo nag-aaral. In fact, winter break ngayon. Bakit siya nandyan ngayon? Dapat magpapasa ka ng exam. Usually, January 17 pa, third week ng January. Tignan mo, walang tao sa live niya. So ako medyo doubtful dyan. Dapat ang inuuna niya sagutin is yung mga nangyayari ngayon sa government. For example, isa-isang live ni Sas with Maharlika, I think they mentioned 40% ang SOP. I'm not sure. But I talked to a cabinet member, a former cabinet member, and I talked to a cabinet member right now, ngayon, in the same meeting. Sabi nila, 50% ang SOP ngayon. Ilan? 50%. 50% SOP. In other words, maglalagay ka 50%, hindi ka pa sure. And there was another time na merong mga developer na nagbigay ng SOP and kahit nag-down na sila ata na I think 70 million pesos, Hindi pa natuloy. Nakuha yung award, hindi pa rin nila nakuha yung project. Imagine these people, mga kawatan ito, they will babangkaratuhin nila ang pera ng bayan. Oo. So those are my issues, we're not sure yet kung ako kasi personally hindi ako siya naniniwala kasi I talked to some people here. Hinanap ko yan sa York, hinanap ko yan sa Bristol, and may naririnig kang Filipino community dito na nag-ipon siya ng stock photos yan sa Bristol. So ewan ko, I'm not sure, maybe you would know, mas marami kayong kakilala, but some people here don't believe na nag-aaral siya talaga dyan. So ewan ko. Time will tell. Diba? Typical nag-aaral ka dyan, syempre ilang taon lang yan. Kailangan meron. Sandali, sabi daw, ano daw? Hindi, meron pa daw dito sinabi si TP, wala daw connection pero may nagpapaaral sa China sa'yo, Sans. Anong may ganyan sinabi si RJ? Parinig ko sa'yo. Teka lang. Alam mo, RJ, ang weird. Nanalo ako ng scholarship, ASEAN China Young Leader Scholarship Program. And that is a project of ASEAN and China. Nanalo ako because maganda ang aking academic records. Maganda ang aking, kaya ako ay may PhD funding. So, malalaman mo rin yan, girl, pag natapos mo yung masters mo. Pag mag-PhD ka na. Ayan, Sas, speaking of masters, ipaparinig ko to sa'yo. Okay, go ahead. Ini-intriga niya yung masters. Patapusin natin si Ken. Go, Ken. Okay. I just want to say, second the motion sabi ni Sas about the QS rankings and all these. Si TP kasi masyadong mayabang. Akala niya kung nakatapak siya doon and we're not yet sure if he's really studying there. He's already on top of the world, no? Ako, mas mataas sa pinag-aralan ko in the UK, mas mataas sa ranking ng university ko sa UK kaysa sa kanya. Pero hindi ko naman narinig itong humihingi ng tulong sa akin yung mga British na kaklase ko. Sa akin, it's unheard of. Sas mentioned something about the status of individuality here in the UK and Europe. That's true. Bakit naman sila maghihingi ng tulong? Ngayon, kung hihingi sila na sa, you want to go to the pub, yun, pwede kayo maglasingan. Pero yung parang dito, group work, ano to? Lokohan ba tayo? Kaya hindi ako naniniwala eh. Tapos sabi niya, magaling daw siya magsulat ganyan. Tinitingnan ko yung Turnitin niya, puro mali-mali naman ng grammar. Sabi daw niya, pinipraise daw siya ng professor. Walang ganon, kahit iba't ibang lahi. And I just want to say, sinasabi niya na si Sas is nagwala daw. She needs to drink her hormones daw. Kasi in the BBC reporter who went to Manila, he mentioned that. Di ba sabi niya yon? My God! Nakapag-aral ka kuno sa Europa and yet tuta ka pa rin na puti? That is the worst kind of education that you can have. Si Maharlika ganyan din. I agree with Sase that the cancer of the new society is racism.
Di ba? Lahat tayo mga nanirahan sa ibang bansa, alam natin yan na kahit ikaw ay matalino, kahit ikaw ay mayaman, but if they see that you are chinky, if they see that you are brown, it's a pera ka. Hindi ka pwedeng mabili sa Goyard. Hindi ka pwedeng pumunta sa loob ng Harrods. Ikaw, Tinky Pinoy, sa mga Pilipino ka lang magaling. Ha? Sa mga Pilipino ka lang, binababa mo, ginagawa mong tanga ang mga Pilipino kung hindi sila nakapag-aral dyan. Ako, nakapag-aral kami sa Inglaterra. Sabihin mo sa amin yan. Mali-mali ang sinasabi mo. Ginagago mo ang taong bayan. Ang ipaliwanag mo, paano ka nakapabalik-balik. In fact, nung nag-live kayong apat, si Sas and Bagong Lipunan and Pebbles, bigla ka lumabas. Nobody even fucking knew na nandito ka pala sa Pilipinas, andyan ka pala sa Talahiban ng Bulacan. No offense meant to Bulacan, pero andito ka pala. December, ang buong month ng December kasi, mga kababayan, up until the 3rd week of January, preparation niya for the exams. You will do your essays. You will have out of submissions and examinations. Wala kang time, TP, wala kang time. Kaya ako, duda ako sa pagkatao mo, duda ako sa pagkambo ng pera sa taong bayan. Kaya kami, I'm sorry ha, pero nanggigigil na kami. Gusto na namin lumabas ng lansangan. Parang comment ko dito, feeling ko yung mga pinapopost si TP ng mga admission, something like that. Feeling ko peke yon, parang doktor. Basis sinasabi ni Ken. Parang, wow, parang ganun na feel ko dito. This is an eye-opener. Well, he said something na parang daw the professor, tama na ikaw na wag stop answering already kasi you're already hugging the time. Sa England, wala masyadong nag-raise ng hands. Alam mo yun, hirap na yung mga teacher, parang awa nyo na, sana may sumagot. Kaya pag meron nag-participate, gusto nila yun. Di ba? Lalo na parang brown skin ka, tapos parang gusto nila, parang white savior sila. Ano sinasabi niya na parang pinipigilan na siya ng professor niya? So parang nag-oversell si TP ng bongga dun sa mga, di ba yung mga tinututuran daw yung mga classmates niya, yung mga ano. Yes, Joey. Pero sabi, nakuhuli din eh. Sabi niya, yung mga klase niya, let's set a Zoom meeting to ganyan-ganyan. Tapos sabi na kaklase, I don't mind. Hindi naman pala hinihingi tulong mo eh. Di ba? I don't mind. I mean, okay, sige, pwedeng hindi, pwedeng oo. I mean, you're the one offering your help. Baka ikaw ang humihingi ng... Kasi ang branding niya, yes. Ang branding niya kasi parang everybody's out here asking and begging for his help. So, I don't know. It's just full of lies, full of deception. Sandali lang Ken ha. So, sabi, di ba yun ang usually ni TP daw, ang taas na raw ng pinag-aralan ko pero palingkera pa rin. Yung mga nakapalibot nga sa'yo, taas-taas ng pinag-aralan, mga magnanakaw naman. Correct. True. Yung sinasabi mo. Meryl Tama. Ang alta ng Manila is different from the alta of round na naman ang sasabihin sa'yo sa. Magkaiba yan sila. Ang alta ng ang Pilipinas, hindi ko mo nakapag-aral ka in Ateneo or nakapag-aral ka in UP, you can already fight in the debates of people from the global north. Hindi ko mo alam, taga doon ka, alam ko na. Si Irene, sige, di ba nag-aral kayo lahat? Di ba binababoy kayo sa The Crown? Ba't di kayo sumagot? Bakit di kayo pumunta ka sa libing ni Queen Elizabeth? Di ba? Parang magaling lang kayo, mataas lang kayo sa kapwa nyo Pilipino. Pero pagdating sa mga puti, luhod kayo ng luhod. Mr. President, Sir, sabi ni Bongbong when he met Joe Biden, Sir, tama ba yun? Si Duterte never once na sinabi niyang Sir kay Donald Trump. It's always Mr. President kasi equal kayo. Sinabi pa nga ni Duterte, bring back the Balangiga Bells. Di ba? Tapos ito, nakaluhod. Meron yan eh. I heard from the people that are from my social circles na naka-down payment kasi yan eh. Yung 61 billion. Yung 61 billion na gusto nilang makuha na frozen assets nila.
naka-down payment yan. At parang kumbaga nag-down na this year. Parang ganon. I heard it's around 5 billion or something. So, I guess Sas and other people would know about it or they can refute it. So, yan kasi palagi nilang iniisip eh. Not us. Not us. Anyway, ayan. Ay, sandali. Nanonood daw si TP. Nanonood talaga si TP. Nanonood daw si Tinky Pinoy. Nanonood ba siya? Nanonood. Okay. Feeling ko Girl, sinabi mo daw, ang taas-taas na ng pinag-aralan ko pero palingkera pa rin. O yung iba nga dyan, lalo yung mga kapaligid mo, taas-taas na ng pinag-aralan pero gusto pa rin magnakaw ng pera ng taong bayan. Na mga walang pinag-aralan, mas mababang pinag-aralan sa kanila. Mas malala naman yun, girl. Oo nga, kasi kung may naabutan ka sa buhay, TP, kung despite kahit nagkapagtapos ka, hindi malilimutan ng taong bayan na yung pinag-aral mo dyan sa UK, or nag-aral ka or not, ginamit mo yan sa pagloloko at sinira mo na yung credible ng tao. Mahirap ibalik your credibility. Mahirap ibalik sa tao yung tiwala na sinira mo, TP. Wala na yan. Sira ka na, TP. Palingkera lang po ako, pero hindi po ako nangangamkam ng pera ng mga nagtitinda sa palengke. So, hindi pa ako magnanakaw. Mas malala yun, girl. Magnanakaw, mamamatay tao, smuggler. Yun ang mas malala. Diyos ko dahil, yung pagiging palingkera ko pa naging issue mo. Wala pong taxes. No taxes are spent on me being a palingkera. Ang nila, yung ang hilig nilang tanggalin ko na yung relay. Mukhang naglalaro ng talong. Ayun, tinanggal ko na yung relay. Ang tawag dito, relay, mag-comment ka muna. Sorry. Baka may magpakita ng kikiam ba? Baka may magpakita ng O baka maban yung page na Kasi sa TikTok pag may ganyan, nakakaduda, may bigla nagpapakita ng yung nangyari din kay TP, no? To think na nandun na siya, nare-respeto siya ng karamihan, those days na medyo matino pa yung pag-iisip niya. Imagine, ngayon, wala na siyang credibility. Pagka nawala siya sa bansang to or sa mundong to, hindi siya mapag-uusapan. Alam mo, puro negative yung masasabi sa kanya. Walang yung magandang nagawa niya, kung meron man siyang, meron naman din siyang magandang nagawa talaga. Yung mga magagandang nagawa niya before, dahil lang sa pera, pananahimik niya ngayon, pagtira niya kay VP Inday, as in, burado lahat yon. Imagine, ito lang advice kay TP. Imagine, Visayas, Mindanao, solid yan. Kahit ang Luzon, nung nagka-campaign kami kay VP, solid Inday yan. So, yung 6 years na yan, wag lang sanang pumasok tong charter change na pinag-uusapan ngayon. Well, gusto ko rin itanong sa inyo yan, Madam Joey and Ma'am Sas, kung anong side comment nyo dyan or ano. Kasi nakakatakot na rin talaga yung plano nila. So, tayong mga Pilipino talaga magtulungan, wag tayong magpabudol na talaga. Itutuloy nila yan. They don't, right now, if you ask my point of view, itutuloy nila yan. Sa isang meeting place dito sa Forbes Park, yung isang current cabinet member na kausap ko, pinakiusapan siya ni Tambaloslos if pwede siyang magsalita against Sara. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya, magpo-focus na lang daw siya sa pagnenegosyo nila. So, okay, pinabayaan siya. Hindi lang pinush ni Tambaloslos. But my point is, these people, ang focus talaga nila is magnegosyo. So, wala sa kanila. Unless we do something about it. Maniniwala ako dyan, Sir Ken, kasi ito na lang, bigyan ko kayo ng isang malapit or trusted ni Sara Duterte before ay nakuha ni Tambaloslos.
sabi nga nila, the term is magaling daw mag-alaga si Tambaluslos. Isang close or trusted ni Sarah na kay Tambaluslos ngayon. Hindi natin alam kung paano niya nakuha. Yes. And may ano yan. Well, PM ko sa iyo, Ma'am Jo. I-WhatsApp ko sa iyo yan, Ma'am Jo. Para may idea. Kung parehas tayo ng iniisip na tao. Ken, are you in the Philippines? I think the transport. Right now, yes. But you know, totoo yan eh. May iba-iba tayo and buti na lang. Thank God. Thank God for Sas. Thank God for Maharlika. Thank God for Joey. Thank God for all these bloggers that are here right now. Kasi, like ABS-CBN, anong asahan natin doon? Buti pa nga yung TV5, minsan may pasundot-sundot eh. Kasi kinuhanan sila ng 600 million. Oh, di ba? Totoo yan. True. Kaya wag silang magugulat kung fini-feature ng TV5 yung destabilization. Sino bang tangang kukuha ng 600 million, di ba tutuloy yung budget pagkatapos na nag-expect ka, okay pa rin. Ilagay mo sa basurahan na table ni Manny Pangilinan. True, very true. Taray. Ayan. Hello, Lily. Naloka ako, Ken, dun sa 50% na SOP. Akala ko 40%. Siya, dami nagme-message sa akin. Totoo yan, 50%, totoo. 50%? Nagulat din ako kasi usually, di ba, it's 10%. O kaya, kung talagang garap pala, 20%. Di ba, basta na matuloy. But right now, it's 50%. Ang sabi pa nga ng former cabinet member, po, hanggang ulo na. Di ba? So, grabe talaga. Garap pa. Kasi nung panahon ng Digong, napababa nila ng 10% lang. So yung mga businessmen, masaya kasi nga 10% lang yung SOP. Curious, ano po yung SOP? Medyo na ako, hindi ko alam po yan. Teka, Relay, hello? Hello, Relay? Hello? Yes po. Oh, perfect. Magandang gabi, magandang hapon, kung saan man kayo. Ako si Relay, I'm from California. I will say something that might be a little unpopular to all, but I hope you just listen to the message. Yung napapansin ko lang sa talakayan na to, it's like licking your own wounds or our wounds or giving a little eulogy to Thinking Pinoy. But I think it's really unpopular. I don't think he deserves this kind of discussion that gives him relevance. Kasi he made already a decision to do something else. Something that is not inclusive. Kumbaga, may ginawa na siya ng pansarili niya. So, with attitudes like this na parang binibigyan natin ng second chance yung isang taong gumagawa ng mali, these are the very essence na nagkakaroon ng comeback yung mga ibang politiko. Dahil masyado tayong maawain, we try to humanize all this, good things that they did, and then suddenly, nakaupo na naman sila sa posisyon. So I'm just trying to share some kind of mindset change. So hopefully, I'm not a bad person with this message. Yun lang po. Can I reply lang to Relay? I understand what you're saying, and I think other people have been saying, why are you focusing on TP? I will just give you like a point of view siguro, no? Nagturo ako ng organizational communication. You need to somehow be strategic about it and let people know that TP is not as credible as he is. He's not the white knight, the clean knight that we are expecting him to be. So that when the time comes na kung talagang meron talagang full-blown video, hindi na siya ganun he's not on the pedestal to say that it's not true. Yes. So if you're asking if it's a strategic
thing to do if you're talking about it? Yes, it is. For me. Okay? At least on our organizational communication point of view. Ngayon pa lang, let's cut off his legs, let's cut off his heart, para pagdating ng araw na lumabas na talaga yung katotohanan, tapusin na natin to. Diba? Yeah, so that's just my Actually, to answer really, yung parang, you're giving him premium, kinamig mga ganun. Actually, TP is really relevant. Let us not kid ourselves. TP is the biggest political content creator. He is really relevant. And the reason why it's important to talk about TP now is, isa yung point ni Ken doon, na kasi, if he's going to, say something moving forward or alam natin exactly kung saan siya nakalugar. 'Di ba? I think it's important to talk about him right now because for many reasons. Like for example, he actually got his platform because he tried to represent the sentiments of OFWs. Kaya nga, dumudugo yung puso dito ng mga OFWs na parang, TP talaga, ganyan ka mag-arte-arte ngayon. Kami nagkukuskus kami ng kubeta, nagtatrabaho kami dito, tapos nagbibigay pa kami ng stars sa'yo. Pagkatapos, wala, ganun-ganun lang, limot-limot lang. Diba? I mean, it's important to talk about TP. I understand yung na parang kasi binibigyan niyo pa ng premium si TP or ganyan. To give credit to TP, yung status ngayon ni TP is something that, he worked hard for. So hindi naman natin yun po pwedeng i-disregard lang na wag na natin siyang pag-usapan kasi hindi naman siya importante. That's what we want to achieve. Dahil sobrang wala nang prinsipyo si TP, moving forward, we want him to be unimportant when we do this political discussion. But at this point, we have to we have to really kumbaga process yung nangyayari. And like I said, hindi natin nakakalimutan yung mga issues na importante. Hindi naman natin nakakalimutan yung issue on the liquidation, itong stealth move nila sa constitutional amendment and things like that. Bubuhayin natin lahat. That is the essence of the resurrection. The resurrection. Ayan, sa pagbuhay natin ngayon, at wala si TP, tandang-tanda namin to TP, di ba? Na yung mga importanteng issue ng bayan, wala ka. Iba yung pinili mo. Yes, kumbaga, kasi nasanay lang tayo before kay Team TP na konting issue lang, nakabulaslas agad ang bibig niya. And ngayon, wala. So siguro, yun yung asan ka nung ngayon ang laki-laki na ng problema ng Pilipinas. Yes, kasi for the last 6 years since his initial vlog from Pinay administration until President Duterte, nagsasalita yan si TP and yung relevance niya andun talaga kasi lumabas na siya sa Senate hearing, lumabas na siya sa different media interviews. We cannot deny na TP is very powerful. He was the biggest political blogger in the Philippines. We cannot deny that. So this is really important to discuss this kasi wala na yung credibility niya. Nakikita na natin yung cracks already. So, di mo ako mag-disagree sinasabi ni Relay. Yes, you have a point naman, there are other issues. But if you don't to message to many people as possible na hindi na reliable si TP, wala na yung credibility niya, how we can move forward, how we can able to push all important issues kung andyan pa yan si TP. We have to make sure na as possible, discredit siya kasi wala na talaga yung TP na kinala natin that we idolize, that we raise our nationalism. Wala na yung TP na nakita natin. Wala na. Actually, we're not discrediting TP. We're just discussing what TP said. Yeah. Sorry for that. Parang siguro the other term will be parang why we were not this parang unfollowing him. Di namin susunod yung ginagawa niya ngayon. Okay. Anyway, pagsalitain natin sigurong nagmamalasakit kasi kanina pa ito pabalik-balik Baka hirap yung internet niya. Hulihin na natin yung internet niya. Ayan. Hello, Gurong. Hello. Am I clear po? Am I clear? Yes po. Opo. May tatlong punto po ako na gustong erase. Number 1, I want to congratulate SAS. Kasi may nabasa akong libro,
kapag raw hindi mo kaya yung kalaban mo, ibintang mo sa kalaban mo na nasisiraan na siya ng ulo. That's the art of war. Number 2 ay yung usaping MOOE. Agree ako na ang MOOE, kahit yan ay resibo, ay may resibo, na ma-manipulate pa rin yan. At yan po ang point of origin ng corruption sa government. I've been in the government for 9 years at nakita ko po talaga kung paano pinepeke ang mga resibo, kung paano binibili ang mga resibo para maitawid sa COA at hindi maputasan. Paano pa kaya kung ang Congress ay certification lang ang binibigay at walang resibo, di lalong lumusot ang corruption. True. Di ba po? Ayun po yung punto ko. And then, pangatlong punto, kahit si Inday po ang maupo bilang presidente, kung ganyan sistema meron tayo, hindi pa rin po aahon ng bansa nating minamahal. Tama. That's the truth. Kasi noong 1986, ay sila po mismo ang nagsabuatan kung paano mailulusot ang malinis na corruption sa gobyerno. That's it po. Ayan. Sasagot lang ako kay Rayleigh. Naintindihan namin Rayleigh na sa ibang mga vloggers, sa ibang mga tao, it works yung wag silang bigyan ng platform, wag ng pag-usapan. But let's not kid ourselves. Si TP ang top political vlogger for the longest time. Sobrang ilang taon yung kapangyarihan ni TP, yung influence niya. So, for that time, you cannot just like disregard TP na parang ganun-ganun lang dahil lang hindi natin pinag-usapan. Wala na siyang relevant. TP will still be relevant for the next several months or baka a year pa hanggat wala tayong ginagawa. And we really need to process everything para yung gusto mo na hindi na siya maging relevant ay mangyari. And this is one of the stages ng process na yun. To really talk about na bakit si TP hindi na nagsasalita tungkol dun sa issue mismo but nag-a-ad hominem na. We need to understand why TP should not be, bakit hindi na si TP, yung katulad nung TP noon, na grabe ang relevance. So we really need to understand. Siguro tayo, 'di ba, nag-uusap-usap. But there are people na nasa audience na parang yung iba baka nagpopolitika pa lang na bago. So para ma-process natin 'to, para maintindihan natin at malaman ng lahat, malaman natin, ma-process natin tayo-tayo lang din kung anong nangyari kay TP at bakit ano na yung magiging mindset natin moving forward. So, intindihin mo, naging fan kami ni TP. Sinubaybayan namin si TP at intindihin din natin yung katotohanan na TP was relevant for the longest time and still relevant today. And hindi gagana sa kanya na ignore lang then wala na. Yung dito sabi ni BL, no, dapat accountable si TP sa kasalanan niyang corruption. And I think yung biggest corruption dito ni TP, yung pag-misrepresent niya. 'Di ba? Na parang kasi yung mga binibintang dito ng iba na paaral ka ng bayan or things like that. Those are allegation and those are needed to be proven. But I think ang pinaka-glaring dito na dishonesty from TP is yung you try to present yourself as someone who is as someone who tries to make sense on the local political landscape, but by giving us bullshit. Yun yung malaking doon, yun yung malaking corruption for me. Kasi binubullshit mo kami TP, di ba? Binubullshit mo kami pagkatapos ginagamit mo yung premium mo para bullshitin kami. And for me, that's the corruption that is undoubtedly ngayon nakikita namin 'yan, 'di ba? Na asan yung pagiging makabayan mo, asan yung mga promises mo na babanatan mo ang mga Marcos kapag sila ay merong maling ginagawa. It seems like wala ka namang nakikitang ganon.
'Diba? So, you know, it's very important that we bring TP out in the open so that moving forward, kapag ginamit mo yung premium na yan, you know, we understand and we all know here, 'di ba, na parang TP, nakalikot na namin yung ano mo, nakalikot na namin yung kinulit-kulit ka namin sa mga isyong panlipunan, dead makels ka, 'di ba? So huwag mo kami papaandaran later, ganyan. And that is basically that's a process of how you're going to emasculate people like him, who used to be very very relevant. You want to emasculate him, you know, he has 2 million followers, 'di ba? Kailangan mong gisingin rin yung mga followers niya na parang, huwag na kayo maniwala dyan. Iba na yan, hindi na kapaglalaban yan. Eh, wala nang pakiyan sa mga DH, Diyos me. Diba? Tigilan na natin yan. And I think those are, those are important things to talk about. Hindi. Ang eksena kasi nila, akala kasi nila hindi alam ng mga tao yung ginagawa nila. And like for example, ito, Diyos mio, alam na naman natin na tatarget din yung mga DDS vlogger. Di ba nag-release nga sila ng listahan? Ako pa nga yung number 1 sa listahan nila. Tapos, alam mo yung tama si Ken yung mga sinasabi ni Maharlika, before pa nangyari itong mga papadelita ng Facebook account, nag-warning na si Maharlika na galing daw sa kanyang puting ahas na meron na raw silang game plan, di ba, na igurgurin ang mga Facebook accounts ng mga ng mga political bloggers, ng mga kritiko. O sunod-sunod na nangyari. Tapos sasabihin nila na gawa-gawa nyo lang yan. Ha? Parang naalala mo Joey, parang si Jonathan Malaya rin yan. Sabi niya, yung mga listahan daw, gawa-gawa lang daw ng mga listahan para meron silang narrative na sorry. Oo. Sila yung nagsasabi na ang gumawa daw ng listahan. Ay yung mga nasa listahan. Yung mga nasa listahan lang din. Kumbaga parang to counter daw the narrative that they are pro-China, pro-Duterte vloggers, gano'n. Na pinapersecute, para daw, mabigyan mo ng credit yung narrative na meron daw witch hunt. So sabi ko, girl, kayo ang naglabas ng listahan, tapos, kaya dito mo nakikita yung yung blatant, lying. Totoo. Si TPL3 pa yung naglabas ng listahan, Diyos ko po, basahan pa sa mas basahan yun. Hindi pa DDS ang naglabas ng listahan na yun. All this time kasi ganito kasi Riley. Ito yung pakiramdam natin ngayon kaya ang daming galit kasi etong mga vlogger sila TV, they treated us as ito yung naramdaman natin sa kanila na tinatrato nila tayong matatalino. Pag nag-discuss sila, ganyan, tinatrato nila tayo matalino. But right now, feeling natin si TP, parang binobobo tayo. Yung parang feeling TP, matalino. Hindi naman kami ganyan kabobo na maniniwala sa mga ganyang narrative, sa mga ganyang kwento mo. So, yun, parang, yun yung nakaka-cringe, na parang, binobobo mo kami TP. Hindi naman kami, treat us, kahit, tama si, feeling nila, hindi natin nakikita. Kasi ang tingin nga nila sa atin, bobo tayo. Pero kung tingin nyo sa amin, yung mga political vlogger, yung mga tamba vlogger, at yung mga nasa gobyerno ngayon, kung tinitignan nyo kami na matalino na mga citizens ng Pilipinas, you will have a different approach. Yung tipong naman, huwag naman ganito ka-blatant. Diba? Hindi naman kami ganito kabobo. Ayun, may mga paano gustong umakyat, pero mag-end live na tayo ng alas 2. Sabi ko hanggang alas 12 lang tayo eh. Ayan. Pero pagsalitain natin si Relay, meron kang gustong idagdag? Sorry, wala. Bababa na ako. I'm really sorry. Nagtimpla lang ako ng kape. Okay. Thank you for joining. Bongga mga revelation ni Ken.
Ako siguro last na lang, bago rin bumaba, siguro kung iniisip mo, TP, na parang galit kami sa'yo dahil may personal kayong ano ni Miss Sas. Hindi eh. Kasi kahit baliktad yung sitwasyon, halimbawa si Miss Sas yung nasa side mo at hindi siya nagsasalita sa nangyayari kay BBM, magagalit din kami kay Sas. Tama ba ako, Ma'am Sas? Oo, yes. Oo. It's not, wala kaming inaano rito na hindi ka ganto or vice versa. Kung si Miss Sas yung nasa sitwasyon mo ngayon, nandyan katabi nila Marcos at walang ginagawa, magagalit din kami kay Sas, definitely. Mm-hmm. Definitely yan. Pero wag mong parang nagpapag-guilt trip ka sa amin. Gago, hindi uubra sa amin yun sa lahat ng pinagsasasabi mo this past few years. Diba? Gago, hindi ubra sa amin yun. Wag kang magpaano dyan. Wag kang chusera dyan. Umarte dyan. Oo. Wag kang umarte ng tama. Kasi kung ikaw naman yung nasa sitwasyon ni Sas ngayon, ni Miss Sas ngayon, at nandito ka sa side ng nag-against kami dahil walang ginagawa yung gobyerno, magagalit. Ikaw din yung parang pinapanigan namin. Tama ba ako? Kaya wag kang sisisi ka, sisisihin mo tong mga ganito, sisisihin, mamasamain mo yung taong to. Eh, grow up, di ba? Grown up. It's really about you and what you said. It's really about what you said in the past. Tama, Ma'am Joey. Tama. Ay, may sinabi pa rin daw si RJ. Sabi ni RJ daw, ano mo ngayon kay Benji Valenzuela? Teka. 1:52 a.m. Ayan. Pwede po ba i-discuss yung sinabi ni TP? Mas mahirap pa ang buhay dahil sa escalating issues na US-China-Pinas. Kaya sana daw si Sas pumili ng tama. Yeah. Actually, inaano niya yung, kina-question din niya yung choice mo na nandyan ka sa China kasi paano daw pagka nag-escalate yung away ng China and US, ganyan. Ikaw nga nasa UK ka eh. Mas matindi nga yan sa'yo. Ano yung choices na tama? Why is my choice wrong? Ang choice daw kasi yung nandun nga, dun daw sa UK kasi maraming nag-i-English, mahirap daw sa China kasi konti lang daw nag-i-English. Ang eksena niya sa escalating issues, ganito RJ ha, ipapaliwanag ko sa'yo yung sinabi mo nung ako ay lumabas. Unang-unang lumabas at nag-head-on against sa BBM administration. Hindi ba pinasify mo yung mga tao, sinabi mo tama yung foreign policy ni BBM? O bakit ngayon may escalating? O di ibig sabihin, mali yung kanyang foreign policy. Oo. So, kasi kung tama yung foreign policy niya, ba't nag-escalate? So, sino ngayon yung mali yung choice? Bakit ako yung sinasabi mo na dapat kong suriin kung tama yung choice ko? Consistent ako. At nakita na ng mga, ito, yung si Coco sa si Joey, inaano nila ako noon. Bakit ganyan yung sinasabi mo? Kasi hindi pa nila nakikita yung situation. Sabi nga ni Joey, that would be the time you would tell us, I told you so. Pero hindi ko sinasabi sa kanila ngayon na I told you so. Gusto makikita nyo lang, makikita nyo rin naman eh. Di ba? Ano ba sinasabi ko na I hope that history will prove me wrong. But the thing is, time eventually revealed what I have been warning against. So, ikaw na ang nagsasabi ngayon that the tension is escalating. But the promise in February is that it will not escalate. So, dude, nasaan na yung TP? Di ba? Dude, ano ba yan? Nabawasan ba ng tornilyo? Pero ako ang magpapacheck up sa psychiatrist. Sige, close last remarks kasi matutulog na rin ako. Okay, go Mateo. Sinabi ni Sas, kasi since sinabi niya na since 2016 na yung with regard sa foreign policy, tama na yung ginagawa ni Duterte. And ngayon, ano nangyari? Pat bumalik ulit tayo sa US. Tapos sasabihin ni Tipo na ni-escalate. Kasi it's really obvious that foreign policy of PBBM is really wrong. At history, nakita na in history, sinabi din ni Prof, I forgot sino yung Prof, parang naging panel siya na SMNI, sinasabi niya na ever again na
ginagamit lang yung mga bansa ng US for their own benefit. They will not help us while iunlad tayo, but gonna use our country for their own interest. Hindi tayo gagamitin for both benefits. Sa US lang. Yun. So, TP, kung aware ka na nag-escalate, why don't tell PBBM na, hoy, PBBM, ano na nangyayari? Ayusin niyo yung foreign policy, bumabalik ko na, mag-war na. Bakit na ba ginagawa yun? Di ba inaano ni RJ na pumili ng tama, nandito daw ako sa China, ganyan. So ano yan? Are you warning me? Ano, na pag nagkaroon ng gera, ano mangyayari? Magiging ano ba ako? Enemy of the state? Parang ganyan, magiging ganito. Alam mo RJ, wala ka talaga alam sa history. Nangyari na yan sa history, no? Alam mo kung kanino, tatay rin ni BBM. It was illegal to visit China during that time. At maraming Pilipinong na-stuck dito. Actually, our ambassador in China right now was one of them. So, girl, ito naman sabi ko, you have to square the circle. No? Yung sinabi mo, yung inactivate ka to go against my position noon, sinabi mo noon is kampante lang, wala pa namang gera, bakit kayo nagpapanik? O ngayon nagpapanik ka na, girl. Winawarningan mo na ako ng choices. Bakit may ganyan-ganyan ka ng choices kung the things are not going bad? Yes. Bakit noon sinasabihan mo ako, bakit ka nagpapanik, tapos ngayon nagpapanik ka, girl. Ako pa rin na magpapatingin sa psychiatrist. So, kasi TP has the power Has the power to tell PBBM wait lang, DJ Yui Si Dalawi daw muna, very very quick lang para ano. Go. Dalawi daw, hello? Yes po. Magandang madaling araw sa mga nasa Pilipinas, no? At sa ibang bansa. Ewan ko kung anong oras sa inyo. Well, ang ano ko lang naman, ang napapansin ko lang din naman, yung pamumulitika dito sa atin is talagang hindi siya para makatulong sa mas nakakarami, kundi mas pumapabor sa kung sino yung nasa posisyon, kung sino yung may mga interest. Kasi, dito na tayo pinanganak, nakikita na natin kung paano ba gumalaw. So ngayon, tayo kasi, alam na natin yung solusyon, kinikibit-balikat natin. Ay, ganito, ganyan. Kaya, nananatili pa rin sila sa posisyon. Tayo ngayon, nanggagalaiti kasi, bakit kasi hindi nyo nakikita o hindi nyo pa nalalaman na may mga ganyan pala silang mga agenda na gusto nilang sila lang maghari-harian. Nakakalungkot lang kasi yung mga taong akala natin ay magiging boses natin, biglang naging tameme. Kaya, saan tayo ngayon? Kumbaga, Juan, saan tayo patutungo kapag palagi na lang ganito, ganyan? Nakakalungkot. Kaya, yun lang muna. Okay, salamat po. DJ Yui. Good afternoon, good morning, good evening. I am from Montreal, Quebec, Canada. Actually, commentator po ako sa Canadian Pinoy Radio Montreal. Pasalamat lang po ako sa inyong lahat kasi at least nagising kayo. Kasi ako never po akong nabudol since the beginning nung nag-start prior to PRRD pa. So isa na po ako sa mga nagko-comment na hindi maganda. Actually regarding kay TP, matagal ko nang alam kung anong racket ni TP. Actually ang nagsabi mismo sa akin yan si Doc Kelly. Kasi magkaibigan din kami ni Doc Kelly. So yun lang, ngayon kinukontra na si Sas dahil sa magkaibigan naman yan sila. Ang alam ko nga si Sas ang taga-sulat sa page ni TP dati. Ewan ko I don't know kung aminin ba ni Miss Sas. Wala naman po yatang ganon. Wala ba? Wala naman po. Anyway, basta ako, pasalamat ako sa inyong lahat.
at nagising kayo. Yun ang pinaka-importante, at least para sa side namin, hindi kami mahirapan ng magpaliwanag sa ibang tao na itong administration ngayon walang pupuntahan na ayos o maganda. Although sa umpisa parang maganda, pero dahan-dahan lumabas din yung katotohanan. So sana manatili yung ginagawa ninyo, kasi para din naman to sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas. Kasi yon ang pinaka-vulnerable. Kagaya na sinasabi ko kanina sa comment ko, na 50% po ang kinukuha nila na anong tawag nito? Ano ba yun? Sa mga projects. SOP. So sir, yes. So, nag-agree kayo kay Ken. So pareho sila, no? Magkaibigan ba kayo ni Ken? Kasi hindi din sinabi ni Ken. Hindi kami magkaibigan. Actually, hindi ko. Actually, meron yung mga nagme-message sa akin, different source din. 50% ang kilala ko dito, ikaw lang at saka si Joey, pero yung iba hindi ko sila kilala. So, may sarili din naman akong mga followers o viewers. Kasi meron akong isang tinitira talaga na province ngayon sa Pilipinas na grabe karampant ang corruption. So yung congressman doon, 50% yun kung kumuha. Totoo yan. At hindi yan kwento-kwento lang. Kasi kitang-kita naman. Biruin mo, naka-private plane na sila ngayon kung magta-travel. Magkano lang ba sinisweldo ng congressman? Magpa-private plane pa. Anyway, ganun lang, Joey. Thank you so much for letting me come up sa platform mo. At saka, salamat. Dalo lang po. Minsan isang linggo meron tayong ganitong session, yung everybody can join and can chika. Ayan. Actually, pwede din kayo mag-join sa amin kung gusto niyo. Sige po. Message lang po. Every 8 o'clock ng umaga dito sa Montreal ang live stream ko Monday to Saturday. So, anytime you can come up. Sige, salamat, Joey. Thank you, DJ Yui. Ken, hindi, si muna. I-reserve natin si Mahal Kong Pilipinas. Ayun, Ma'am Joey, Ma'am Paz, maraming salamat sa inyo. Patuloy natin ipaglaban to. Attorney Glenchong, Binibining Maharlika, Pebbles, I hope to see you again. Gusto kitang yakapin na mahigpit. So, ayun, maraming salamat sa inyo. I'm a fan. I'm a big fan, Miss Sass, Miss Joey. Tinapon ko na yung dapat itapon na walang ambag ngayon sa ating problema. So, sana magising na tayo mga Pilipino. Tama na, wag na tayong sumakay sa mga paandar nila ngayon. Kung talagang umonti yung tumataya sa loto, well, good news yan. Sana wala na talaga ito. Yun ang message mo yun ni wag na kayong tumaya sa loto. Wag na po kayong tumaya sa loto. Punong-puno na po ang bag na dinadala sa kabilang bayan. Pagod na po siya maging bagman, kaya nga po siya ay extremely wealthy. Diba? Itsuserang pala kang extremely wealthy. Anyway, Ma'am Joey and Ma'am Sass and anyone here, thank you for your time salamat po. Good morning. And sa uulitin po. Thank you. God bless po. Ayan. Ako Ma'am Joey. Alis na. Sorry. Madam, ikaw, madam. Teka. Uy, DH ng DH. Ito lang sasabihin ko sa'yo, wag mo nang gagamitin yan, be. Kasi when you started using that line, you were representing us and you were representing the people, the oppressed people. That's why we followed you and we supported you. Okay? Na ngayon, nabobroken heart lang ako sa'yo because ngayong sobrang dumadami na yung problema, wala ka ng boses. Yun. Ngayon, wag mo na talaga gamitin yung DH na yan ha. Mag-unicorn ka na lang pero wag mo nang ilagay yung DH ng my DH kasi nakaka-imbyerna. Okay? May galit na nag-comment dun sa yung DH. Galit ako dun kasi kaya nga nung pag-akyat ko dito yun yung una. Pero ako nakitang comment, galit na parang, how dare you use DH ang mga DH? Galit na galit.
Kasi totoo, pati kami ng mga kaibigan ko nung TP, we were supporting you. Tapos, di ba, naalala ko, sabi mo noon, bakit ka nagko-call out ng mga ina-appoint ni BBM? Is because you were trying to safeguard BBM's reputation. Kasi nga, ang sabi mo noon sa mga vlogs mo, si BBM na lang yung huling taong magre-redeem ng pamilya nila. Tapos ngayon, ang iniisip ko, since nandyan ka sana TP, as you claim na you represent the people, you represent us, bakit hindi ka magsalita? Ikaw yung nakadikit dyan eh. O BBM, iba na tong ginagawa mo, ganun sana yung ine-expect namin from you. Pero hindi be. Silent ka masyado. Yun yung sentiment namin. Totoo yun, wala kaming pake kung meron kayong grudge ni Sas kasi lahat tayo gusto ng matinong gobyerno sa Pilipinas, lalo na kaming mga OFW. Diba? O, case closed. Magpapacheck na si Sas. Oo, hayaan mo na si Sas kasi pag magpapacheck up siya sa psychiatrist at psychologist, magbibigay kami ng star sa kanya, be. Ayan, Ay, be. hindi kailangan, ma'am, kasi kasama siya sa health insurance ko. So, no Ay, need na po, kasama ma'am. siya? Yes, thanks for the offer. But yes, cover po siya ng health insurance ko. Thanks for the O di offer, ma'am. pangkape na lang. Pangkape na lang. Yung star. Pwede rin yan. TP, papaselosin ka namin, TP. Kaming mga OFW, yung pur na Sas na yung bibigyan namin na. Ayun lang, utang na loob, wag mo nang gamitin yung DH ng mga DH. Sabihin mo na lang, ako si TP, kakambing, ganyan na lang, na umuutot ng rainbow. Yun na lang ha. Salamat for having me. Pero magpapatuloy tayo sa hindi mo pera yan, Diyos ko, yung tinitira kong mga sa amin. Sinabihan daw yung nanay ko na, sabihin mo sa anak mo to stop that. Tinitira ko daw yung mga senador at congressman dahil ang hashtag ko sa post ko, hindi mo pera yan. Lintik na yan. So, apektado sila. Apektado po. Ito namang mga parang walang alam sa freedom of expression. Sige po, salamat. Salamat Thank you, madam. Ayan, Ken! Hi, so I just want to say thank you to Sas, Joey, Coco Locoy, and to all the kababayans listening. Thank you. And I just want to say, wag na natin, we're dealing with drug addicts here, okay? Kaya yan in fact, I saw Lisa dyan sa isang week in Manila. Sinasampal-sampal dyan ng mga kamag-anak ng Aranete. Tapos I figured, bakit kaya? It turns out, and we also know this for a fact, that her brother, Martin, got involved with one of the stars in the Philippines. And nakatago siya sa basement nila dyan in Makati Med. Right? And then, kasi parang, I think, they have shares yata in Makati Med, kaya dyan sila palagi. So, open secret na yan. So, my plea to our kababayans right now, sa ating po mga kababayan, wag na kayong maniwala sa mga sinasabi nila kasi we are dealing with addicts. Mga addict po itong mga kausap natin. Mga addict po itong nandito sa gobyernong ito. Hindi ka pwedeng sumama sa gobyerno if hindi kayo addict. How can you, even in the UK, ganon din, hindi ka pwede maging barkada nila if hindi ka addict. Diba? That's why si Maharlika, sinabi niya, yung about sina Inigo and all these people, kasi alam nila, for you to be able to enter that circle, kailangan meron ka ring vulnerability. Hindi ka pwede pumasok na hindi addict. Addict ba tayo, mga 100 million Filipino plus? Hindi tayo kayang sumabay sa kanilang wavelength. So, it's our time to speak up. It's our time. Eh, wag na tayo magpabudo, wag na tayo magpaloko. Tuloy-tuloy lang, and let's just hit them where it hurts, like this MOOE.
Diyan sila nagalit eh. Di ba? And continue with the issues. Huwag na tayo maniwala na, let's stop waiting for TP to speak up. Let's stop waiting for other people to speak up. It's up to us. Mas marami tayo sa kanila. Kaya nga sila natakot, kaya nga nagkaroon ng evacuation drill sa Congress eh. They're afraid of us. Ngayon na, we should do it. We should be speaking up right now. Especially when they're busy in Indonesia, when they're busy with Taiwan. Habang busy ang CIA, gawin na natin lahat ng pwede natin gawin so our voices can be heard. Habang busy sila, habang mahina si Biden. Okay? So, yun lang. And I just want to thank you, all of you, for giving us the platform. And I hope to see you soon. Thank you, Ken. Ayan. Yung addict daw na yon, addict daw yun doon sa kanta ng River Maya, addict sa'yo. Yun, addict sa'yo. Ayan. Kuya Miko, go. Ano lang, it's so disappointing because TP could have been a very, very good, parang, ang lagi niya kasing sinasabi nakuha niya na yung tamang approach para magkaroon ng pagbabago na parang hindi pwedeng laban-laban, dapat kaya mong makipagkaibigan, tapos parang ipapakiusap mo na lang na magbago. Ang ganda nung sinabi ni Mame, yung parang, kunwari, may issue si SAS na MOOE, di ba? Kasi hindi mo gusto yung approach niya, why not use your approach? Di ba? O sige SAS, since hindi mo kaibigan, wala kang connection na katulad ng connection ko at kaibigan ko sila, baka makinig sila sa akin. Di ba? Baka yung approach ko ang mas better. Pero the fact that dati napapasunod mo sila TP. Dati ikaw yung most connected at ikaw yung feared din nila. As in, pag ikaw talaga nagsalita, sumasagot sila. Pero ngayon, ikaw na yung tumatahimik. Ikaw na yung bumabaliktad para lang sa kanila. So, nawala na yung power. Nawala na yung power. Even sa mga tao dito, nawala na yung power mo. Diba? Do you still have your cards? You don't have anymore. Sila nang may cards laban sa'yo. Kaya tahimik na. So, sayang, you could have been a great weapon and you could have been a really, really great asset for the Filipinos and for this country. Yun lang yung nakaka-disappoint. And right now, you lost it all. So, congratulations. Sana masaya ka sa nakuha mo. But, sabi mo nga, you cannot get your cake and eat it too. So, ayan. Ikaw naman, hampas lupang SAS, Rogando Sasot. Na kailangan magpa-check up. Na walang pangkain, mahirap pa busabos. Ano daw, waldas, walang pangkain, walang, mahirap as in. At mali-mali ang mga choices sa buhay. Oo. Well, ang masasabi, at pabigat sa kanya, ganyan. At pabigat sa kanya. Well, ang masasabi ko lamang. Sa hapag. Okay, ang masasabi ko lamang po ay siguro naman nakita I don't need to say anything because everyone, I think most people were able to watch what needed to be watched. At babalik tayo uli sa issue. Yun lang naman yun, no? Babalik uli tayo sa issue. So, okay na yan, nabigyan na natin siya ng pagkakataong ma-express ang kanyang puso damdamin. And after niyang video niya, hindi na naman siya relevant kasi nga, hindi naman siya nagsasalita sa mga issue ng bayan. So, kung ako naman kay RJ, I think he should just enjoy his life, no? Make the most out of it. Sabi nga naman niya, hindi naman lahat nakakaano ng opportunity niya. And we really hope that you exude more attitude of contentment and happiness about the choices that you've made. Kasi it doesn't sound like that, girl. It doesn't sound like that, girl. Diba? Kasi if you're contented with the choices that you made, may oras ka pa bang i-compare yung choices mo sa choices ng ibang tao? So gano'n, no?
pinag-uusapan lang natin to ngayon because this is now the talk of social media. And as ayun na nga RJ, no? Susundin ko naman yung payo mo, magpapatingin ako ng psychiatrist. Psychiatrist and psychologist. Tapos ano pa ba? Ano daw, British accent mo nga siya, ma'am. Saz. Wag na, Diyos ko Lord. Saka yun na nga, yung palingkera accusation. Diyos me, Lord. What's new? Mas mabuti na pong maging palingkera kaysa magnanakaw, smuggler, narco, politician. Kasi kung palingkera ka lang, nakakairita ka lang. Kung magnanakaw ka, smuggler, ano pa ba, narco-politician, yan talaga ang cancer ng lipunan. So, ibabalik ko sa inyo yung tanong mo ngayon. Did you make the right choice? Yung. Diba? True. Actually, yun lang rin yung gusto kong sabihin eh. TP, sure ka ba you made the right choice? Yun lang. Ayun, siya matulog na tayo. 2:30. Good night. Sabi ko hanggang 12 lang eh. Ayan, hanggang 2. Ganyan talaga napapasarap ang usapan. Sabi ni TP, maglabas ka daw ng ebidensya pag mag-aakusa ka. Bakit naglabas ba siya ng ebidensya nung ginamit niya si politik? Lahat, di ba? Lahat ng sinabi ni politik, the same thing that he's saying. Okay. So, alam nyo, paano ko ano bang inakusa ko na wala akong ebidensya? I am a direct testimony because I was there. Everything that I said was like, I was there. May nagtanong sa akin nung kanina, may nagtanong sa page ko, no, sabi na, yung mga sinabi ba ni Sas, ganyan, yung tungkol kay Mel Robles, at kay Lisa Marcos, ganyan, acceptable ba yun? Testimonial lang yun. Bakla sa korte nga may testimonial evidence. Ang requirement lang is that the information must be not hearsay. It wasn't hearsay. I was there, diba? Pero ako nga, what's clear about what he said is that, siya na rin nagsabi na wala akong ipon, I didn't make the right choice, kung ginawa ko lang, sinabi niya, which is not true, na meron daw meeting sana kay BBM for lunch for the whatever. That's not true. I don't even know what you're talking about. Na merong position. Kung totoo man yan at nag-party ako, isa lang ibig sabihin yan, hindi ako gutom. Interested din sa position. Oo, even na... Yes, kinlear ka niya doon. Actually, kinlear mo ako doon. Actually, ang dami mo kinlear. Actually, kinlear mo na hindi ako katulad mo naging multimillionaire. Kinlear mo na hindi ako matako sa posisyon. At kinlear mo na palingkera ako, which is obvious ba? So, at dahil sa live niya na yon, parang mas naging clear yung tingin sa kanya ng mga tao. Ang daming realization ng mga tao dito because of that live. Saka yun na nga, diba? Nagdiwang ka, girl, nung nawala ako, tapos nung nakabalik ako sinisi mo nung nawala ako. Again, ako dapat ang magpatingin sa psychiatrist. Thank you so much. Good night, everyone. Good night, everyone. Ay, mga gustong umakyat sa next na lang, ha? Kasi baka abutin tayo ng 7:00 ng umaga pagka pinaakyat ko kayong lahat. So, next time, see you. Good night!